Gandang morning mga kaibon. Medyo natutuwa naman tayo dahil medyo maganda yung kumbaga appreciation ng karamihan dun sa una nating reel. Kumbaga nung nagpaliwanag tayo ng bakit hindi dominant ang green. Ngayon naman sa dami ng mga private message sa akin, napapansin ko parang ang kalituhan naguugat dun sa kakulangan ng kaalaman kung ano ba talaga ang konsepto ng mutation. Medyo kulang yung basics eh. Ano nga ba yung mutation? Kasi naisip nga natin yung green na ipagkakamali nga natin na color mutation eh. So dun pa lang malalaman na kagad natin na parang may kulang. So ngayon yun ang ating itatakel. Pero before that, marami na rin nagtatanong sa akin, saan po ba nanggagaling talaga yung mga kaalaman nyo? Abay, hindi po sa akin yun. Ito po ay galing din po sa mga eksperto at mga specialist. Sabi ko nga, interpretation ko yun at sana nga hindi magkamali. Pero dito po tayo nagsimula. 2002 po ito na-publish. Ito po yung libro ni Terry Martin, A Guide to Color Mutation and Genetics in Parrots. Siguro mga 2005 ko ito nakuha. Siguro duguan ako dito. Mga 2 hanggang 3 beses kong binasa to. Tapos binabalik-balikan ko dahil hindi ganun kadali yung mga technical terms. Hindi ko na nga maalala kung paano ko naipasa yung biology. Ito, color genetics pa ng parrots. After siguro mga 3 years lang, nakagilip na natin si Dirk Van den Abil. Ito naman yung una niyang libro. Ayan, tungkol sa parrots. Owner's Manual and Reference Guide. Ito yung una niyang libro. 2005 lumabas to eh. So baka 2007 ko nakuha or something. So dahil nga tuloy-tuloy yung focus ni Dirk Van den Abil sa lovebirds, nadagdagan ng kanyang kaalaman at gumawa na siya ng compendium. Hindi ako nagkakamali, 2016 ito niya na-publish. Yung naka-latest libro niya 2016, Lovebirds Compendium. Medyo gamit na kita niyo, may mga tape na para hindi masira. Okay, ito din duguan pa rin ako dito. Ilang beses kong inuulit-ulit yan. At habang binabasa ko, meron akong notes. Pagka medyo hindi malinaw, susulat ko dun. Bakit kaya niya nasabi to? Bakit kaya ganito yung pagkakaintindi niya? Inuulit-ulit natin yan. Nagkataon, medyo curious lang tayo. So, hindi nangangahulugan na porkit medyo tsinaga natin itong mga libro na to, hindi tayo magkakamali. Lagi ko sinasabi, malamang sa hindi. Marami na ako nababanggit na medyo konting sablay. So kayo naman ngayon, huwag kayong maiya, banggitin nyo, open na open tayo. Sir, parang may kulang dito o may kamalian sa sinabi nyo. Matututo tayo ng sabay, tatanggapin po natin yun dahil malayong malayo tayo sa perfecto. Okay? So, having said that, balik tayo sa mutation. Ano nga ba mutation? Bakit yung iba naguguluhan? Kayo po ba may idea sa mga DNA? Of course, DNA testing, di ba? Sex testing ng mga lovebirds natin. Ibig sabihin ng DNA, mabilis lang kasi pagka technical terms ang pinag-uusapan, masakit sa ulo eh. Baka bitiwan nyo na ako. Deoxyribonucleic acid. DNA yan, mahaba yan. Yan yung sinatawag na double helix. Kung makikita nyo sa mga magazine o sa pag ni-research nyo yan sa Google. Ang meron yan, 4 base pairs na mga genes. Yung ACGT, adenine, cytosine, guanine, thymine. Yung mga kombinasyon yan, yan yung mga impormasyon. Ang tawag nila dyan, impormasyon, yung mga scientists, mga geneticists. Ang DNA po, yan po yung information na pag ginawa yan, yan yung nagsasabing magiging itim ba kulay ng buhok mo? Magiging kayumanggi ka ba? Magiging matangos ba ilong mo? Magiging guwaping ka ba? Ganon, medyo magiging tabaing ka ba? Lahat yan. Anong magiging shape ng tenga mo? Nandun lahat yan. Kasama na rin dyan kung mamamana mo yung mga ibang sakit-sakit, namamana din po yun. So yan, sa DNA po nakalagay yan. Information po ang tawag nila dyan. So ngayon, yung DNA na yan, pero mag-comment kayo anytime pag nabasa nyo to para ma-clear out ko lang sa inyo. Yung DNA na yan, namamana yan. Okay? Kinokopya, kumbaga, yun ang tamang term. Kinokopya ng paulit-ulit sa cells yan. Sa dami ng pagkopya, hindi magkaminsan. Parang tayo lang, pag pinakopya tayo sa board ng teacher natin, kahit isang sentence lang, paulit-ulit, minsan magkakamali tayo, 1, 2 letter. Ganon din po yan. Minsan yung kombinasyon ng ACGT na tinatawag ko, yung nauna yung C sa G.
biglang yung T nauna sa A. May ganon. Pagka ganon po, ang tawag na doon ay mutation. Nag-mutate na bago. Ngayon, pagka nagkaroon ng mutation doon sa mga genes na nagko-control ng kulay sa ibon, may mga genes po na nagko-control ng kulay sa ibon, tulad ng mga genes na nagko-control ng sex, kung mapapabae siya mapalalaki. Kaya nga may DNA testing eh. Kasi na-map out na yan. Kumbaga, nakita na ng mga scientists kung ano yung mga genes para malaman kung babae o lalaki ang mga ibon. Ganun din, nalaman na din ng mga scientists kung ang mga genes na to ay may kinalaman sa kulay. Pag yun ang nabago, nagkamali ng pagkopya, alteration, changes, yun ang tinatawag na mutation. Diba? Nabago microscopically. Kasi lilit niyan eh. Doon sa loob, habang sa reproductive system, habang kinokopya yan, nagkaroon ng pagbabago o nagkamali ng pagkopya. So nabago yung information. Information kasi ang tawag ng mga scientists diyan. Pag nabago information, yung dating green mo, yung original mong green, yung sabi nating base color, ayun na. Naging blue. Merong nagalaw sa genes na nagko-control, na tinanggal niya yung cytosine. Pupunta tayo doon para one at a time na lang. May nagalaw doon, naging blue yung original na green natin, yung base color. Meron namang pagkakataon na iba na namang parte ang nagalaw. Nagalaw o nagkamali ng kopya, yung sequencing nagkaiba-iba. Naging lutino ang ibon. Yun po ang mutation. Doon nagsisimula. Okay? So ngayon, pag alam na natin na, ayun pala mutation, sa microscopic level pala nangyayari yun. Doon pala nagkakaroon ng pagkakamali. Na-alter, nababago sa pagkopya. Okay? Kung alam na natin yun, papasok na kagad sa isip natin, teka. Ibig sabihin, wala pala akong kinalaman. Tayong mga breeder, wala palang kinalaman sa paggawa ng mutation. Ayan po, ulitin natin, lumilinaw ng dahan-dahan. Wala pala tayong kinalaman sa paggawa ng mutation. Okay? Kasi po, sana po wag kayong ma-offend. Alam ko pong marami po talaga ang nagbabanggit nito. Paulit-ulit. At hindi naman natin sila masisisi, no? Wala akong sinisisi dyan. Napaka-komplikado nitong subject na to eh. Nababanggit natin, gagawa ako ng mutation ko. Sarili ko mutation, bro. Maririnig natin sa mga post dyan. Huwag ka nang bumili. Gumawa ka na lang ng sarili mong mutation. Susulput na susulput yan. Okay? Ngayon, bakit tricky yun? Bakit hindi ko sinasabing mali yun or tama? Ibig sabihin, may mga factors kasi. Kapag single mutation ang pinag-uusapan, single mutation, hindi po natin magagawa yun. Hindi po. Ang kaya natin gawin o mapag-combine, multiple mutation. Ulitin natin ha, pag single mutation, hindi po talaga natin magagawa yan. Hindi yan natin pwedeng sabihin, gagawa ako ng cinnamon. Gagawa ako ng opaline. Gagawa ako ng orange face. Gagawa ako ng gray wing. Gagawa ako ng pallid. Yung mga binanggit ko at iba pang mga mutation, single mutation po yan. Isang genes lang po, or sabihin natin grupo ng genes, ang may dahilan kung bakit ang blue ba, ang gray wing ba, ang cinnamon, ang pallid, ang aqua, ang orange face. Single mutation lang po yung mga yan. Ibig sabihin, medyo mahaba tayo pero ang sabi ko dito dapat mga 7 minutes lang kasi kadalasan bumibigay na yung focus nung nakikinig. Pero 9 minutes na tayo. Pagpasensyahan nyo na. Pag umabot ng 12 to 15 minutes, sagarin na natin ha. Pagtiyagaan natin. Okay. So ang hindi nakagawa yung single mutation. Yung nag-iisa lang. Blue is a single mutation. Okay. Violet is a single mutation. Pied is a single mutation. Lutino, cinnamon, single mutation yan. Again, pallid, gray wing, opaline, aqua, orange face, slaty, dami, di ba? Single mutation po yung mga yan. Okay? Pag opaline na lang, ganun kasimple. Hindi mo pwedeng sabihin, bro, wala akong opaline eh. Bibili ako kay ganito. Tapos sasabihin na, oo nga, makakatipid ka bro, bumili ba? Hindi bro, hindi, para makatipid ka, tingnan mo lang kasi sa akin bro, may lumabas na opaline sa parisan kong mga Blue Series. Nagulat ako pre, nagagawa pala sa Blue Series ang opaline.
O, hindi natin masisip. Talagang ganyan na nangyayari. May susulpot na opaline kahit wala ka naman biniling opaline. So, ang tendency ng mga mag-iibon, nagagawa pa lang opaline at sumusulpot sa Blue Series. Bakit? Kay kumparing Rocha, sa Blue Series nakita ko sumulpot eh. Kay kumparing Bino, ganun din sa Blue Series. Bibili na lang ako Blue Series, mura. Hintayin ko, makaka-timing din akong lalabas ang opaline. Sorry po, hindi po ganun. Bakit nga lumabas kay kumparing Bino tsaka kay Rocha? Baka po ganito nangyari. Yung pinagkuhanan po nila ng mga materialis nila, hindi po ganun ka-accurate ang record keeping. O minsan naman halos walang record keeping. So hindi nila alam kung yung naipasa nilang materialis, split pala sa opaline yung lalaki. Sex link kasi yun, pero saka na natin pag-usapan yan. Medyo magiging komplikado. Ibig sabihin, wala sa record keeping na may dala palang karga yung naipasa niya o naibenta niya na opaline. Kaya, magugulat ka, biglang may lalabas sa anak na opaline na babae. See? Ngayon, pag hindi mo kabisado ang mode of inheritance ng mga mutation, sasabihin mo, nagagawa pala ang mutation. Sabi ko na nga ba hindi na ako bibili dyan sa mga napakamahal na mga 50 mil, 100,000, 500,000, isang mutation lang. And then follow nga dati, pumalo ng 2 million. Hindi ako magtsatsaga doon. Magagawa pala mutation. Hindi po. Hindi po. Pag single mutation. Okay? Pag single mutation. Kahit anong gawin mo, kung wala talagang kargang opaline ng mga ibon mo, hindi siya na-split. Kung wala talagang split lutino dyan, kahit na ilang taong ka na, unless sinuwerte ka pala, nagkaroon mismo ng mutation dun sa ibunan mo, which is nangyayari, napakaliit lang na chance. Okay? Pero dahil napakaliit na chance, kadalasan hindi nangyayari yun. So hindi mo basta-basta masasabing nagagawa mo. Kailangan mo ng materyales kung single mutation ang gusto mong magkaroon sa'yo. Single, eto na. Ano ba yung multiple mutation, sir? Kasi sabi mo, pwede palang gawin ang multiple mutation. Pwede. Yung salitang paggawa, magiging combination na. Nagko-combine ka ng mga single mutation. Napakasimple. Lutino is single mutation. Opaline is single mutation. Pero di ba may ibon na lutino opaline? Di kombinasyon na yun ng dalawang single mutation. Multiple mutation ang tawag doon. Yun ang pwede mong gawin. Kasi may materialis ka na lutino, may materialis kang opaline, bangga-bangga, lalabas din katagalan ang lutino opaline. See? Magagawa mo ang multiple combination ng mutation. Ikaw ang magko-combine. Pwede mong gamitin yung word na nagawa mo kasi nag-combine ka Pero, hindi mo pwedeng gawin o masasabi na nagawa mo ang opaline, nagawa ko ang gray wing, nagawa ko ang aqua. Okay? Hindi mo pwedeng banggitin yun kung walang karga na yung mga nakuha mong ibon o nakuha mong mga materyales. Kung talagang siguradong walang karga o hindi sila split, hindi mo talaga magagawa. Kasi di ba, nagkakaroon ng mutation sa microscopic level. Wala tayong kinalaman doon. Kaya hindi mo magagawa pag single mutation. Ang magagawa ng mga breeder, yung kombinasyon na. Lutino opaline, blue opaline. Ang daming kombinasyon yan. Kung iba-iba, magugulat ka, di ba? B1, B2, aqua opaline. I don't know. Pag B1, B2 is nagko-crossing over, pwede na yung B1, B2, aqua opaline. Mga ganun. Mga follow, B1, B2 follow. Ang dami. Pwede ka mag-combine. Yun yung mga kadalasang project. Yun po, tama. Yun yung tinatawag na project. May project ka ba? Pare, gagawa ko ng ganito Doon mo pwedeng gamitin ng salitang gagawa. Na ang ibig sabihin talaga ng gagawa, magko-combine ka ng single mutation. Okay? Lumilinaw na ba lahat? Eto, dito na natin tatapusin dahil mag-15 minutes na. Baka magkaroon tayo ng information overload. So, simple lang ang summary. Hindi nagagawa ang single mutation dahil sa microscopic level nagkakaroon ng mga alteration. Ang kayang gawin ng breeder, yung magko-combine ka ng single mutation. Multiple mutation na ngayon sa isang ibon. Kombinasyon. Doon natin pwedeng gamitin ng salitang gagawa ako. Malino na po lahat. Sa muli, comment lang, clarify, pagtutulungan natin dahil hindi naman tayo perfecto pare-pareho sa ating interpretation. Salamat po!